12/12 Super Sale, maligayang Pasko. Lahat ng gusto nyo mga kabayan, almost 60% off, discounted kayo ng 1,500 to 1,000 pesos. Gabay medalyon, habak de bala, itak na tardar, pangil ng baboy ramo. Incenso candle for cleansing, gemstone, kontrainggit, pampaswerte at marami pang iba. Fast facing ang stocks natin mga kabayan, checkout ka na, pwede ding ipang regalo. Nasa comment section ng link mga kabayan kung gusto mong mag-order. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Franco. Walang eksaktong taon. Sitio Sandoval, Negros Oriental. Isa sa pinakamaalamat na nilalang ng ating kasaysayan ay ang ibong bulalakaw. Isa itong uri ng engkantong ibon na nagtataglay ng makulay na balahibo at napakahabang buntot. Sinasabing ang nilalang na ito may taglay na hindi nakikitang apoy. Bibihirang masumpungan ang ganitong uri ng nilalang dahil nagpapakita ito sa mga taong karapat-dapat. Ito ang naging kasaysayan ng ating tampok na karakter. Maaring narinig na ng ilan sa inyo ang kanyang kakayahan, ngunit hindi pa ang kwento ng kanyang buhay. Lumaki sa magulong pamayanan si Franco. Ang kanyang ama ay pinuno ng isang pangkat ng mga rebeldeng bayan. Binubuo ito ng mga magsasakang inagawan ng lupain at inapi ng lipunan. Namuhay sa takot ang pamayanang kinabibilangan ni Franco at dahil na din sa estadong kinalalagyan ng kanyang pamilya, hindi nila nagagawang bumaba sa bayan nang hindi nakakaengkwentro ang mga otoridad na tumutugis sa kanila. Nang mga panong ito, talamak ang mga pirata at bandido sa lugar. Nahanay na din sa mga ito ang kanilang pangkat. Ngunit mariing itinatanggi ng kanyang ama na hindi sila mandarambong. Ang tanging pinagkakaabalahan ng mga ito ay kasarinlan at karapatan sa sariling lupang sinasaka. Tay, hindi ko lubos maunawaan eh. Bakit kaya kinakamkam ng mamamayan yung mga lupain? Kung tutuusin, minana natin yan sa mga ninuno eh. Bakit hindi nila tayo hayaang mamuhay ng payapa? Hindi ba nakikinabang din naman sila sa mga inaani natin sa bukid? Wika ni Franco sa ama. Kakatapos lang makipagpulong sa kanilang mga kasama. Naglalakad ang mag-ama pauwi. Nang sumagi sa isipan ng binata ang tanong nito. Alam mo Franco, ang mga mayayaman, hindi man lahat pero karamihan, hindi nakukontento sa pakikinabang lang eh. Nais nilang makuha ang lahat. Ginagamit nila ang kanilang pera at kapangyarihan para angkinin maging ang mga lupaing hindi naman sa kanila. Ipinaglalaban lang natin ang karapatan bilang totoong nagmamay-ari ng mga lupain na pilit nilang kinukuha. Tugon ni Mang Heron. Yun na nga po ang hindi ko lubusang maunawaan, tay. Nasa kanila na lahat eh. Kaya ano pang kailangan nila sa mga lupa nating mga mahihirap? Yun na lang nga ang meron tayo tapos kukunin pa sa atin. Muling wika ni Franco. Kaya nga Franco, habang may lakas pa ako, pilit ko ipaglalaban ang ating karapatan. At kayo bilang mga bagong sibol, kailangan yung maunawaan kung bakit nagbubuwis kami ng buhay para sa inyo ang ginagawa namin. Upang magkaroon kayo ng maayos na kinabukasan at buhay sa sarili nating lupain. Wika ni Mang Heron. Nahinto ang usapan ng dalawa dahil may nakasalubong silang mga taong naglalakad. Dali-daling pinatay ni Mang Heron ang dalang sulo. Nagtago sa tabi ng daanan. Tinakpan nito ang bunganga ni Franco
upang hindi makagawa ng ingay. Dumaan ang mga ito sa kanilang harapan. Napagtanto ng mag-ama. Ito ang mga sundalo na pinadala ng pamahalaan. Inantay ng mag-ama na makalagpas ang mga ito. Matapos nun ay dali-dali silang lumabas sa pinagtataguan. Natunto na nila ang lugar na ito. Hindi naligtas para pagdaunan ng susunod na pagpupulong. Kailangan malaman ng mga kasama. Franco, ngayon ko kakailanganin ang tulong mo. Alam kong masyado pang maaga at hindi papayag ang iyong ina na sumabak ka sa unang misyon. Ngunit bilang anak ko at susunod na pinuno ng ating tribo, kailangan mong maging matatag. Mauunawaan din ng nanay mo ang lahat kung bakit kailangan nating gawin ang bagay na ito. Wika ni Mang Heron. Habang nagmamadaling makauwi, nagulat si Mang Heron nang biglang may maghagis ng sulo sa kanilang harapan. Kumalat ang apoy, paikot sa kanilang kinakatayuan. Subuko ka na, Heron. Wala ka nang tatakbuhan pa. Pinahirapan mo pa kami ng husto. Dito ka lang pala naglalagi. Wika ng namumuno sa pangkat. Napapaligiran sila ng pinagsamang puwersa ng mga sundalo at ilang misyonaryong tumutugis sa mga bandido at rebelde. Komandante Rigor, pasensya na. Pero hindi ako susuko sa isang taong pinagkalulo ang sariling angkan para lamang sa kapangyarihan. Mas gugustuhin ko pang lumaban kaysa isuko ang karangalan ng aking pinagmulan. Wika ni Mang Heron. Si Komandante Rigor, kasapi ng kanilang tribo na piniling maglingkod sa pamahalaan bilang sundalo. Hindi ako naparito para usigin ka, Heron. Makipagtulungan ka sa akin at sisiguraduhin ko ang kaligtasan ng tribo natin. Wika ng komandante. Naririnig mo ba ang sarili mo, Rigor? Tignan mo ang suot mong uniforme. Kaninong watawat ang sinasagisag mo? Hindi ba sa mga dayuhan? Ngayon sabihin mo sa akin na hindi ka na parito para usigin ng mga kagaya ko. At saka, ilang kalahi na ba natin ang namatay dahil sa sinasabi mong diplomasya? Pasensya na, pero kung gusto niyo akong mahuli, kailangan niyo akong patayin. Ngunit babalaan ko kayo. Sa oras na galawin niyo ang anak ko, siguraduhin niyong may sapat na lugar kayong tatakbuhan. Wika ni Mang Heron. Napatras naman ang komandante dahil alam nito ang tinutukoy ng Ginoo. Lingid sa kaalaman ng mga kasama nito, may taglay na kapangyarihan si Mang Heron na minana din ni Franco. Hindi dapat umabot sa ganito, Heron. Pakiusap, makinig ka. Hindi ako naparito para makipaglaban. Naparito ako para makipag-usap ng maayos. Wika ng komandante. Hindi mo na ako mapapaniwala sa mga sinasabi mo. Nakita ko na ang mga ginawa mo, Rigor. Pinangangatawanan mo ang pagiging isa sa mga aristokratang dayuhan na gustong kumamkam ng ating tinubuang lupa. Kung gusto mo kong pigilan, subukan mo. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, hanggang subok lang kayo. Wika ni Heron. Hinawakan ni Franco ang kanyang ama. Naramdaman nito ang malakas na enerhiyang dumadaloy papunta sa kanya. Anong ginagawa mo, Tay? Bakit? Huwag ka nang magtanong, anak. Ikaw na lang ang nalalabing pag-asa ng ating tribo. Hindi ko sila kakayanin sa kasalukuyan kong antas. Kapag nakahanap ka ng pagkakataon, tumakas ka, tumakbo ka. Huwag na huwag nang lilingon. Hindi, Tay. Hindi kita iiwan. Kung tatakas man ako, isasama kita. Wala nang oras, Franco. Hindi ba, matagal mo nang gustong matutunan ang kakayahan ko? Ito na ang pagkakataon. Ipamamana ko sa iyo ang natatanging kapangyarihan ng ating hanggan. Habang kinakausap ni Mang Heron ang binata,
ipinapasa nito ang kapangyarihan sa kanya. Kung hindi nyo na itatanong, mula sa isang lahi ng malakas na bertudes ang Ginoo. May kakayahan silang manipulahin ang elemento ng apoy. Ito ay sa pamamagitan ng isang makapangyarihang nilalang na kung tawagin ay bulalakaw. Pero tay, ikaw na mismo yung nagsabi hindi pa ako handa, di ba? Kaya pakiusap, huwag mong gawin to! Wika ni Franco. Alam ng binata na sa oras na ipasa ni Mang Heron ang kapangyarihan sa kanya, tuluyang lilisanin ng lakas ang katawan ng Ginoo. Matagal ka ng handa. Hindi tay, kulang na kulang pa ang mga nalalaman ko eh. At kailangan ko pa ng gabay mo kaya pakiusap, huwag mong gawin to! Wika ni Franco. Tanging ngiti na lang ang itinugon ni Mang Heron sa kanyang anak. Muli nitong hinarap ang mga kalaban at nagsalita. Ano pa ang inaantay mo, Rigor? Alam mong hindi ko isusuko ang sarili ko ng kusa. Ngayon, kung gusto mo kong hulihin, bakit hindi mo utusan ng mga tauhan mong sumugod? Wika ni Mang Heron. Talagang napakayabang ng rebeldeng to. Komandante, ayoko nang mag-antay pa ng utos mula sa'yo. Mga kawal, sugurin nyo ang taong yan. Wika ng isa sa mga opisyal ng komandante. Nagsipagsugod ang mga kawal na nasa ilalim ng pamumuno nito. Wala silang kalam-alam sa kakayahang taglay ni Mang Heron. Halos 2 metro na lang ang layo ng mga kawal sa kinakatayuan ng Ginoo nang biglang sumambulat ang napakalakas na apoy. Nagmumula ito sa katawan ni Mang Heron, dahilan para matupok ang lahat ng mga kalaban na lumapit. Tignan mo ang ginawa mo, Kapitan. Hindi ka marunong mag-antay ng utos mula sa akin. Masyado kang nagmamadali. Wika ng komandante. Hindi makapaniwala ang kapitan sa mga nasaksiyan. Ni sa panaginip, hindi nito inakalang sa isang iglap. Naubos ang halos kalahati sa kanilang mga kasama. Imposible. Anong nangyari? May sa demonyo ang taong yan. Komandante, kailangan siyang patayin. Ito ang sinasabi ko kanina pa sa'yo, na huwag kang magpadalos-dalos ng akbang. Kilala ko si Heron at alam ko ang kanyang kakayahan. Alam ko rin ang kahinaan nito. Wika ng komandante. Habang nag-uusap ang 2 opisyal ng kalaban, kinuha naman ni Mang Heron ang pagkakataon upang patakasin si Franco. Sige na, Franco. Umalis ka na dito. Mauna ka sa ating nayon. Balaan ng mga tao. Kailangan nilang malaman na nandito na ang mga kalaban. Bilisan mo, Franco! Pero tay, paano po kayo? Susunod ako. Pangako yan. Kailangan ko silang lituin. Habang tumatakas kayo ng ating mga kanayon. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala, magkikita pa tayo. Wika ni Mang Heron. Dali-dali namang tumakbo ang binata papasok sa kagubatan. Lingid sa kalaman nito na yun na pala ang huling pag-uusap. Saktong nakalayo na si Franco sa lugar nang makita nitong biglang humupa ang apoy. Hindi na maaninag ng binata ang nangyayari. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga tao. Kasunod nito, ang sunod-sunod na putok ng baril. Biglang nakarinig ng boses si Franco sa kanyang isipan. Takbo, Franco. Huwag kang lilingon. Sundin mo ang sinabi ng iyong ama. Dali-daling tumakbo si Franco sa kabila ng pagnanais na balikan ng ama. Nanaig pa din ang katapatan nito. Pinanghawakan ang pangako ni Mang Heron na susunod sa kanya. Pagdating sa nayon,
Ibinalita nito sa mga kasama ang nangyari. Nag-alsabalutan ang mga ito at dali-daling umalis sa lugar. Halika na, Franco. Umalis na tayo dito, anak, bago pa dumating ang mga kalaban. Wika ni Aling Magda, nanay ni Franco. Mauna na po kayo, Nay. Aantayin ko lang si tatay. Nangako siya isusunod siya dito. Matutuntun niya tayo sa lugar na pupuntahan natin, kaya bilisan mo na. Umalis na tayo dito. Makinig ka sa akin, Franco. Malakas ang iyong ama at hindi siya basta-bastang matatalo, kaya sundin mo ang mga sinabi niya. Muling wika ni Aling Magda. Pilit nitong pinaniniwala si Franco na darating pa ang ama. Ngunit maging siya, alam ang katotohanan na hindi na ito muling makikita. Pagdating sa ikalawang kanlungan ng pangkat, patuloy pa ring inantay ni Franco ang ama. Ngunit natapos ang buong araw, hindi ito dumating. Dito na napagtanto ng binata na wala na nga si Mang Heron. Nang mga sumunod na araw, lalo pang tumibay ang impormasyon ng binata dahil dumating ang ilan sa mga kasamang nakaligtas. Dala nito ang ilang kagamitan. Inabot ang mga ito kay Aling Magda. Nakita ni Franco na marahang napapalod ang ina habang humahagulgol ng iyak. Nasaan po si tatay? Ano pong nangyari, Nay? Bakit po kayo umiiyak? Wala na ang iyong ama, Franco. Tuluyan niya tayong iniwan. Tugon ni Aling Magda. Sa kaloob-looban ni Franco gusto niyang umiyak. Ngunit kailangan niyang maging matatag sa harapan ng nangungulilang ina at mga kapatid. Matapang na pinuno ang iyong ama, Franco. Alam kong ganun ka din. Hindi niya iiwan sa iyo ang responsibilidad ng pamumuno sa ating tribo kung hindi ka pa handa. Eto, tanggapin mo ang bastong ito. Bastong kamagong na pagmamay-ari ng iyong ama. Ito ang simbolo ng pagiging pinuno. Ibinibigay ko ito sa iyo, kasama ang aking respeto at pagtanggap bilang bagong manikyal ng ating angkan. Wika ng isa sa matalik na kaibigan ng kanyang ama, si Mang Agno. Nagsigawan ang mga tao bilang pagbati kay Franco. Nagsagawa din sila ng mga seremonya bilang pagbibigay galang sa kanilang nalagas na pinuno. Ipinapangako ko sa kaluluwa mo, Tay. Hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang kamatayan mo. Hindi ako hihinto hanggat hindi nauubos sa mga sakim na dayuhan na nais umangkin ng ating mga lupain. Mga kasama, alam kong si tatay lang ang pinapakinggan ng ilan sa inyo. Ngunit narito ako ngayon sa inyong harapan, hindi bilang pinuno, kundi bilang anak na nawalan ng ama. Alam kong lahat tayo ay nakaranas ng mapait sa kamay ng mga dayuhan, kaya ngayon dinggin niyo ang tawag ko. Tuluyan nating wakasan ang pangaaping ito. Muling nagsigawan ang mga tao. Isa-isang lumapit kay Franco ang nakakatanda ng tribo upang magbigay ng kanilang basbas. Nagsipagyukuan din ang lahat bilang pagtanggap sa binata na bagong pinuno ng kanilang angkan. Ngayong nakuha mo na ang simpatya ng ating mga katribo, ano na ang susunod mong hakbang, Franco? Alam ko ang iniisip nyo. Isusuong ang ating mga mandirigma sa isang laban na hindi napagandaan. Pasensya na ho, pero mali kayo. Aralin ko muna ng mabuti ang pamumuno at habang ginagawa ko yon, sikapin nating itayo ang pamayanang ito. Pansamantala nating magiging tahanan ng buong lugar hanggang sa mabawi natin ang lupain. Mahusay. Kung nandito ang iyong ama, siguradong matutuwa siya. Ipagmamalaki ka ni Ron. Ginagawa ko lang ang nararapat, Manong. Sigurado ako, ito rin ang gagawin ni tatay. Natuto lang ako mula sa kanya.
At ngayon, isa sa buhay ko na ang lahat ng mga aral na natutunan ko. Wika ng binata. Kaagad ipinasa ni Mang Agno ang utos ng binata sa mga mamamayan. Nagsipagkilos ang mga ito. Nag-ipon ng mga kahoy sa paligid upang gawing bagong tahanan. Sa pagkakataong iyon, nagtayo ng mataas na bakod ang tribo bilang proteksyon sa pananalakay ng mga kalaban. Dahil sa pagtutulungan ng lahat, unti-unting natapos ang kanilang bagong pamayanan. Sa loob ng maikling panahon, nagawang makuha ng binata ang tiwala at respeto ng kanyang mga katribo. Tignan mo, Franco. Sa loob lang ng ilang taon, tinitingala ka na ng ating mga katribo. Hindi nagkamali ang iyong ama. Isa kang mahusay na pinuno kagaya niya. Wika ni Mang Agno habang naglalakad ang mga ito sa nayon. Hindi totoo yan, Manong. Hindi ko matutumbasan ang pamumuno ni tatay. Kakaiba ang kanyang pamamaraan at yon ang hindi ko kayang gayahin. Ang bawat isa sa atin, magkakaiba ang katangian. May mga sari-sarili tayong pamamaraan kung paanong gagawin ang mga bagay-bagay. Huwag mong gayahin ang ginawa ng iba dahil hindi ikaw ang makikita ng kapwa mo kung hindi ang taong ginagaya mo. Wika ni Mang Agno. Nagpatuloy ang payapang buhay ng pangkat. Hanggang isang araw, dumating ang ilan sa mga kasama nilang nakadestino sa bayan. Ayon sa mga ito, dumaong sa sitio Sandoval ang malaking pulutong ng mga dayuhang kawal kasama ang makabagong gamit pangdigma. Talagang desidido na ang pamahalaan ng mga dayuhan pabagsakin ang bawat isa sa mga nalalabing pinuno na hindi nagpapasakop sa kanilang pamumuno. Wika ni Mang Agno. Hindi talaga sila titigil hanggat hindi nakukuha ang ating mga lupain. Masyado nang matagal ang kanilang paniniil sa ating bayan. Oras na para tuldukan ito. Maaari nating gawin yon, Franco. Ngunit ang ikinakabahala ko, kulang na kulang tayo sa bilang. Hindi ko alam kung paano nating makukumbinse ang ilan sa ating mga kababayan na lumaban. Natatakot sila sa mga sandata ng dayuhan. Wika ni Mang Agno. Ako nang bahala sa bagay na yan, Manong. Habang wala ako, nais kong panatiliin yung ligtas ang ating pamayanan. Tignan din si nanay. Bantayang maigi ang lahat. Wika ni Franco. Nagpaalam ito sa kanyang ina. At bago tuluyang umalis, nag-iwan ito ng pangako sa kanyang nasasakupan. Hindi ako babalik sa nayong ito nang walang dalang tulong. Makakaasa kayong hindi ako titigil sa pakikipaglaban hanggang sa makamit natin ang kalayaan laban sa kamay ng mapaniil na mga dayuhan. Wika ng binata. Matapos ang maikling talumpati, tumulak na ito sa paglalakbay. Alam nito na mapanganib ang gagawin, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Tuluyang masasakop ng mga dayuhan ang kanilang lupain. Naglakad ang binata papunta sa bayan. Walang eksaktong patutunguhan. Tinahak nito ang daan papunta sa pantalan ng Sitio Sandoval. Napansin nito ang naglalakihang mga barko ng dayuhan. Nakadaong sa lugar. Napakaraming kawal ang nagbabantay sa mga ito. Habang naglalakad sa kabaan ng daungan, napansin nito ang isang malaking galyon na nakaangkla sa malayo. Paparating sa dalampasigan ang 3 bangka na mula sa nayon. Sa hindi malamang dahilan, tila nabalot ng kuryosidad ang isipan ni Franco. Nagtataka ito kung bakit lumapit sa daungan ang galyon. Hindi namamalayan ni Franco
Napababa na siya sa dalampasigan. Nagulat na lang ito dahil dumaong sa harapan niya ang isa sa mga bangka. Nagbabaan ang mga lula nito na kung titignan ay parang mga normal na tao lang. Hanggang sa masilayan nito ang isang lalaki. May puting bandanang nakapalupot sa kanyang leeg. Hindi malaman ni Franco kung ano ang meron sa taong iyon. Nakikita ng binata ang enerhiya na dumadaloy sa katawan nito. O ikaw, sino ka? At bakit ganyan ka makatingin kay amo? Nagulat si Franco. Sinita ito ng binata. Halos magkasing edad lang sila. Napansin din ni Franco na may kakaiba sa kausap nito. Eneas, hayaan mo na siya. Ikaw talaga. Nakatitig lang naman sa akin eh. Gusto mo nang tirisin. Kumalma ka. Wika ng lalaki may bandana. Pasensya na ka, Delphine. Nag-iingat lang. Baka pakawala ng bandido ang isang to. Wika ni Eneas. Sino bang gagalaw sa akin dito sa sarili kong baryo? Halika na nga. Nagugutom na ako eh. Bukas na siguro si Mang Ernesto. Muling wika ng lalaki. Pinagmasdan lang ni Franco ang mga ito. Naglakad sila paakyat sa pantalan. Pumasok ang grupo sa isang kainan. Dinig mula sa kinakatayuan ng binata ang sigawan at tawanan ng mga tao mula sa loob. Humahalimuyak din ang mabangong samyo ng nilulutong karne. Kaya nagpa siya itong pumasok sa loob. Napahinto ang tahanan ng mga kalalakihang naroon. Nang marinig na bumukas ang pintuan, tumayo ang binatang nakausap ni Franco sa dalampasigan. Ikaw na naman. Ano ba talagang kailangan mo? At bakit mo kami sinusundan? Pasensya na kaibigan. Wala ako masamang intensyon. Nagugutom kasi ako eh. Hindi mo ba nakikita kung anong klaseng lugar to? May nakita ka bang nagtitinda ng pagkain dito? Hindi to karinderya, kaya umalis ka. Muling wika ni Eneas. Sa pagkakataong ito, inawat siya ng matanda. Tumigil ka, Eneas. Ang lugar na ito ay para sa lahat. Papakainin natin ang mga nagugutom at papainumin ang mga nauuhaw. Iho, anong pangalan mo? Bakit hindi ka muna maupo? Mukhang pagod ka na. Wika ni Mang Ernesto. Inalalayan nito si Franco papunta sa bakanting mesa. Pinagtitinginan pa din ito ng mga kalalakihang naroon. Salamat po, Manong ha. Franco po ang pangalan ko. Mula po ako sa kabundukan. Sa bandang itaas ng baryong ito. Ganun ba? O siya, sandali lang ha. Ipaghahanda kita ng espesyal na karne at gulay. Maupo ka lang dyan. At ikaw naman, Eneas, bumalik ka sa upuan mo. Kung ayaw mong sipain kita palabas. Wika ni Manong Ernesto. Natahimik sa upuan ng binata habang masakit na nakatitig kay Franco. Hindi niya naman ito pinapansin nang may dumating na ilang kalalakian. Batay sa kanilang pananamit ay mga dayuhan. Nagpatuloy sa pinagkakabalahan ang mga tao sa loob ng kainan habang naglalakad paikot ang mga kakarating pa lamang na lalaki. Laking gulat ni Franco nang maupo ang isa sa mga ito sa kanyang harapan. Umalis ka. Upo mga kasama ko. Pasensya na po pero nauna ako dito eh. Hindi ko na ulitin ha. Hindi ko na ulitin. Umalis ka. Ganun din ho ako. Hindi ko ulitin yung sinabi ko. Biglang nag-init ang ulo ng lalaki. Hinampas nito ang mesa sa pag-aakalang masisindak si Franco. Lumabas mula sa kusina ang matandang may-ari
upang tignan kung ano ang nangyayari. Anong kaguluwang to? Sino yung mga naggugulo? Ikaw ba'y may-ari ng lugar na to? Bakit ang bastos ang panawin mo? Hindi niyo ako kilala? Pasensya ka na, Ginoo. Ngayon lang kita nakita sa lugar na ito. At ang sinasabihan mong bastos mga mamamayan ng baryong ito. Ang baryong to pagmamay-ari ng pamahalaang Espanya. At ako'y tagapaglingkod ng haring namumuno ng bansa. Kaya yumuko kayo sa aming mga Espanyol. Biglang natahimik ang lalaki nang mabasag sa ulo nito ang isang itlog. Napalingon sa pintuan si Franco. Nakita ang isang paslit na may hawak na tirador. Binalahan niya ito ng itlog na nakalapag sa istante ng matanda. Untoy, itigil mo yan. Hindi ganyan itrato ang ating mga panauhin. Bagay lang yan sa kanya. Sinira ng lalaking yan yung ginawa kong kastilyo sa dalampasigan eh. Mga arugante talaga kayong mga Indio, ano? Totoo nga ang sinabi ng ilan sa mga kasama ko. Mga mangmang kayo at walang pinag-aralan. Sa pagkakataong iyon, tumayo ang lalaking may bandana. Naglakad papalapit sa kinaroroonan ni Franco. Naupo ito sa bakanting bangko. Nakipag-usap kay Mang Ernesto. Manong, pwede bang bigyan mo ko ng isang bote ng pinakamasarap mong alak? Wika ng lalaki. Inabot naman ito ng matanda sa kanya. Ngunit akmang kukunin na sana nang biglang hawiin ng lalaki ang kamay nito. Dahilan para mabasag ang bote ng alak sa sahig. Hindi ka dapat tumarang sa daan ng mga taong nag-uusap. Wika nito. Hinarap siya ng lalaki at gumiti. Yumuko at dinampot ang nabasag na bote. Naku, sayang naman, nahulog. Ay naku, manong isa pa nga. Nako Kadelpin, kulang pa ang bote ng alak na yan sa kabutihang ginawa mo para sa amin. Sige na, kunin mo na ang kailangan mo. Magpakasaya kayo. Wika namang Ernesto. Bagay na lalong nagpainit ng ulo ng dayuhan. Hinila nito sa damit ang lalaking nagngangalang Delpin. Nakangiti pa rin ito sa kanya. Kaibigan, sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Bakit? Sino ka ba sa palagay mo, ha? Isa ka lang hamak na mga ngisda. Mga aliping halik sa paa naming mga Panginoon nyo. At isa pa, Hindi na naituloy ng lalaki ang sasabihin. Isa na namang itlog ang nabasag sa ulo nito. Untoy, huwag mong sayangin ang itlog ni Mang Ernesto. Ikaw talagang bata ka. Pasensya ka na sa kakulitan ng alaga ko, ha? Wika ni Kadelpin habang pinupunasan ng kanyang damit ang ulo ng dayuhan. Hinawi naman ito ang kamay ng Ginoo. Alisin mo ang madungis mong kamay sa damit ko. Wika ng lalaki sabay tulak sa Ginoo. Napatayo ang mga kasama nito. Ngunit inawat sila ni Kadelpin. Nakatitig lang si Franco habang inaantabayanan ang susunod na gagawin ng lalaki na may bandana. Alam mo kaibigan, hindi tayo dapat nag-aaway. Halika, saluhan mo kami sa mesa. Wika ni Kadelpin. Ngunit may ibang plano ang lalaki. Bigla itong naglabas ng patalim. Inundayan ng saksak ang Ginoo. Mabilis namang nakailag si Kadelpin. Kaso nga lang natumba ito ng matalisod sa paa ng mesa. Maaabot na ito ng lalaki, kaya nagpasya si Franco na kumilos. Isang malakas sa suntok ang binitawan ng binata. Laking gulat ng lahat dahil biglang nagliyab ang damit ng lalaki. Kanina pa ako nang gigigil sa kayabangan mo. At ikaw naman, binabastos ka na. Nagpapakita ka pa rin ng kabutihan. Wika ni Franco.
sabay turo kay Cadelphine. Dahan-dahang tumayo ang lalaki, pinagpag ang damit nito. Nagsipagbunot ng sandata ang mga kasama at sinugod si Franco. Dali-dali namang lumabas ang binata dahil alam niyang masisira ang lugar kung sakaling makikipaglaban siya gamit ang buong kakayahan. Sinundan ito ng mga kalalakihan at doon ipinagpatuloy ang laban. Hindi nagdalawang isip na sumugod ang mga dayuhan. Pinagtataga ng mga ito si Franco, ngunit mabilis na nakakaiwas ang binata. Nahawakan nito ang kamay ng isa sa mga dayuhan at napangiti. Biglang natupok ang katawan ng lalaking iyon, dahilan para tumakbo ito paikot sa lugar. Napapatras ang mga kasama nito dahil bago sa kanila ang kakayang iyon ng binata. Anong klaseng kademonyoan to? Wika ng isa sa mga dayuhan. Akmang tatakbo na sana ito. Ngunit biglang nagliyab ang kasuotan hanggang sa tuluyang matupok. Walang natira sa mga kalaban, bagay na ikinagulat ni Cadelphine at ng mga kasama nito. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanggaling at bakit may taglay kang kapangyarihan ng apoy. Minana ko ang kakayang ito sa tatay ko. Ang totoo, hindi rin malinaw sa akin kung saan nanggaling ang kakayahan namin. Pero ayon sa mga matatanda, biyaya ito mula sa ibong bulalakaw. Wika ni Franco, sabay lakad palayo. Bigla namang lumitaw si Eneo sa kanyang harapan habang kumikislap ang kidlat sa kamao. Hindi lang ikaw ang may taglay na kakayahan mula sa kalikasan. Kaya huwag ka masyadong mapagmalaki. Kinakausap ka ni Amo, kaya harapin mo siya ng maayos. Wika ni Eneus. Nilingon ni Franco si Cadelphine. Nakitang nagkakamot ito ng ulo. Hayaan mo siya, Aeneas. Sige na, magpatuloy ka na sa paglalakad. Sandali lang. Kabastusan sa isang kusinero ang talikuran ng taong pinagandaan niya ng pagkain. Halika muna at kumain. Wika namang Ernesto. Walang nagawa ang binata nang tawagin ito ng matanda. Una sa lahat, ito ang talagang dahilan kung bakit siya pumasok sa lugar. Pasensya na po kayo. Nawala sa isip ko na pinaganda niyo ako ng pagkain. Wika ni Franco. Habang kumakain ito, kinakausap siya ng matanda. Sabihin mo sa akin, Iho, bakit ka dumayo sa lugar na ito? Naghahanap po ako ng mga taong pwedeng tumulong sa amin. Patuloy na kinakamkam ng mga dayuhan ang aming lupain sa kabilang ibayo. At sa kasalukuyan namin bilang, hindi sila kakayaning harapin sa mano-manong laban eh. Ganun ba? Nakita ko ang kaya mong gawin. At gaya ng sinabi ng binatang nakausap mo kanina, hindi lang ikaw ang may taglay na kakayahan sa lugar na ito. Pero hindi yun ang punto ko. Sa taglay mong lakas, magagawa mo silang pigilan. Bakit mo pa kinakailangan ng maraming tao? Hindi ho sasapat ang kakayahan ko eh, para pigilan ang mga modernong sandata ng mga dayuhang mananakop. Kaya ako naghahanap ng mga taong may malasakit sa kanilang lupang tinubuan. Dahil ang gagawin ko, hindi lang para sa aking pinagbulang angkan, kundi para sa lahat. Gusto kong palayain yung bayang to eh, sa kamay ng mga mapaniil. Wika ni Franco. Lingid sa kalaman nito, nasa likod niya si Cadelphine. Isang taong may malasakit sa lupang tinubuan. Bibihira na lang ang kagaya mo. Sige, tutulungan kita. Pero kakailanganin ko din ang tulong mo. Tulong? Tulong saan? Isang bayan sa gawing kanlura ng sinasalakay ng mga bandido. Nakarating sa akin ang balitang ito. Ngayon lang eh. Kailangan ko ng lakas na meron ka upang pigilan ng mga bandido
Kung mapapansin mo, kulang kami sa bilang. Isang buong hukbo na mga bandido ang kalaban namin. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Sa tulong ng apoy mo, magagawa mo silang pigilan habang unti-unti naming nililigtas sa mga tao. Wala ng oras. Sa daanan ko ipapaliwanag ang lahat. Wika ni Cadelvin. Sabay hatak sa kamay ni Franco. Wala namang nagawa ang binata kung hindi ang sumama. Habang tumatakbo, natanaw ni Franco ang makapal na usok na tila nagmumula sa isang nasusunog na pamayanan. Diyan ba tayo pupunta? Oo, at mukhang nahuli na tayo. Tugon ni Cadelvin. Pagdating nila sa lugar, nagkalat na ang katawan ng mga mamamayan. Halos wala na ring natira sa mga tahanan. Nilamo na ito ng apoy. Mula sa kinakatayuan, natanaw ni Franco ang isang bahay na hindi pa gaanong nasunog. Dali-dali itong pumasok. Nakita ang isang matanda na nakahandusay sa sahig. Inalalayan niya ito palabas. At nang mailigtas na ito, siniyasat kung buhay pa ang matanda. Nakahinga ng maluwag si Franco nang maramdaman ang pulso nito. Kumuha ng tubig ang binata. Marahang pinunasan ang ulo ng matanda para mahimasmasan. Maya-maya ay nagising ito. Nangingi ng tubig na maiinom. Salamat naman at nagising kayo, Tatang. Ano po ang nangyari dito? Tanong ni Franco. Salamat sa pagtulong mo. Ngunit hindi na rin ako magtatagal. May maluba akong karamdaman at masaya ako dahil bago mamatay, nasumpungan ko ang taong karapat-dapat para pagpasahan ko nito. Wika ng matanda. Sabay lahad ng kanyang kamay. Lumabas mula dito ang isang apoy. Nagpakita mula sa likod ng binata ang isang makulay na ibon. Bagay na ikinagulat ng matanda. Anong bagay na yan, Manong? Bakit mo binibigay sa akin? Yan ang bertud ng San Telmo, Franco. At ikaw ang nararapat na magtanga nito. Wika ng bulalakaw. Matagal nang nakakausap ni Franco ang gabay, ngunit hindi nito gaanong ginagamit ang kakayahan. Pero hindi ko alam kung paanong gagamitin ang kapangyarihan ng San Telmo. Alisin mo ang pag-aalinlangan. Nagagawa mong kontrolin ang kapangyarihan ko, kaya hindi imposible na magamit mo din ang apoy ng San Telmo. Wika ng bulalakaw. Tinanggap ng binata ang nagbabagang bungo. Laking gulat nito dahil biglang nagbago ang kulay ng apoy. Mula sa matingkad at nanggagalaiti na kulay pula, naging kalmadong asul. Pumasok ang apoy sa katawan ng binata hanggang sa tuluyan itong maglaho. Naganap na ang nakatakda. Bago ako mawala, nais kong dinggin mo ang propesiyang ito. Isang binata ang isisilang mula sa elemento ng apoy. Magiging pinuno siya ng isang makapangyarihang tribo at kalaunan magiging kasangkapan sa paggamit ng kalayaan ng bayang inapi ng mga dayuhan. Wika ng matanda. Bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Tumayo si Franco. Akmang bubuhatin ang matanda. Ngunit laking gulat nito nang bigla na lang masunog at tuluyang naging abo ang katawan ng matanda. Anong nangyari, bata? May buhay pa ba sa gawing ito? Ikinalulungkot ko, pero wala na akong nakitang buhay. Wika ni Franco. Napangiti si Cadelvin dahil alam nito ang totoong nangyari. Ano nga pala ang pangalan mo, bata? Franco po ang pangalan ko. Narinig ko tinawag kang Cadelvin ng bata kanina. Alin, si Untoy?
Oo, yun ang pangalan ko. Nga pala, tungkol sa batang yun at sa nangyari sa lugar na ito. Pasensya na kung nagsinungaling ako. Ang katotohanan, tirahan ng mga engkantong lagalab ang baryong ito. Dito nagmula si Untoy. Nakakalungkot lang dahil wala nang natira sa mga kauri niya. Kawawang bata. Paanong napunta sa pangalaga niyo si Untoy? Ang totoo niyan, si Mang Ernesto ang kumupkop sa kanya. Mabang kwento, Franco eh. Halika na, bumalik na tayo sa pantalan. Wika ni Ka Delphine. Habang naglalakad ang mga ito, pinag-uusapan nila ang tungkol sa pinanggalingan ni Franco. Naikwento ng binata ang dahilan kung bakit siya napunta sa Sitio Sandoval. Ang totoo niyan, hindi ako sigurado sa gagawin ko eh. Nagbabakasakali lang din ako na may taong makakatulong sa akin. Mga taong may pagmamahal pang natitira sa kanilang bayan. Lahat naman tayo may pagmamahal sa bayan. Yun nga lang, mas maraming tao ang mga naduduwag at walang kakayahang ipaglaban ito. Kagaya ng ipinangako ko sa iyo, kahit nahuli tayo sa pagsaklolo, tutulungan pa din kita. Wika ni Ka Delphine. Napalingon si Franco sa Ginoo. Nagulat ito. Hindi niya akalaing makukuha ang simpatya ng Ginoo. Talaga ho? Hindi po ba kayo nagbibiro? Narinig mo ang sinabi ko. Kaya maganda ka na dahil pagdating natin sa sitio, sisimulan na natin ang pagplano ng pagsalakay. Wika ni Ka Delphine. Napangiti na lang ang binata nang makarating sila sa sitio. Kinausap ni Ka Delphine ang mga tauhan. Sinabi ang kanilang gagawin. Wala namang nakitang pagdadalawang isip ang mga ito. Nagsigawan pa ang ilan sa kanila na tila natutuwa sa gagawin. Pasalamat ka, mabait si Amo. Pero malaki ang kabayaran ng pagtulong na ito. Kung ano man yun, siya na magsasabi sa'yo. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Kung ano man ang magiging kapalit ng pagtulong nyo, sisiguraduhin ko mababayaran. Kung ginto lang ang usapin, hindi kayo magdadalawang salita. Wika ni Franco. Matapos mag-usap, nagsimula ng maglakbay ang grupo. Nagulat si Franco dahil kinakailangan nilang dumaan sa karagatan. Mas madali para sa ating ubusin ang kanilang puwersa kung sa mismong himpilan nila tayo lulusob. Pero bago natin isagawa ang pagsalakay, pwede bang pakilinis muna ng mga nagkalat na barkong ito sa dalampasigan? Wika ni Ka Delphine. Alam ni Franco ang gustong mangyari ng Ginoo. Gamit ang kapangyarihan ng apoy, sinilaban ang mga barko ng dayuhan. Nanlaki ang mga mata ni Ka Delphine. Sa isang kumpas lang, nagawang ubusin ni Franco ang 4 na malaking barko, kasama ang mga sundalong lula nito. Magaling, Franco. Ngayon, opisyal nang nagsimula ang digmaan laban sa mga dayuhan. Mga pirata, sugod! Wika ni Ka Delphine. Ibinaba ng mga kasama nito ang kanilang layag. Nagsimulang maglakbay papunta sa himpilan ng mga dayuhan sa dalampasigan. Pagdating nila, walang tigil na pinaulanan ng bala ng kanyon ni Ka Delphine ang himpilan. Tignan mo ang mga dayuhan. Parang langgam na napuhag. Wika ni Eneus. Habang pinagmamasdan ang mga dayuhan, natataranta ang mga ito. Umusad papunta sa buhangin ang galyon ni Ka Delphine. Isa-isang nagsipagbabaan ang mga kasama nito. Sinugod ang mga dayuhan. Hindi man lang nakapaghanda ang mga ito sa dumating na pagsalakay. Nagulat si Franco sa ipinapakitang kakayahan ni Ka Delphine.
Ito ang unang beses niyang makasumpong ng kakayahan ng isang taong pumatay, gamit lamang ang enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan. Naglalakad ang Ginoo papasok sa impilan at bawat sumasalubong sa kanya, natutumba ng walang dahilan. Dali-dali namang sumunod si Franco. Sinilaban nito ang mga dayuhang sumasalubong sa kanya. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nakarap na nito ang ilan sa mga opisyal. Anong kalapastanganan sa hari ng Espanya ang ginagawa nyo? Mananagot kayong lahat. Wika ng komandante. Hindi ba ikaw ang may malaking pananagutan sa bayan mo? Isa kang totoong traidor. Ang lakas ng loob mong sabihan ako ng traidor. Sino ka sa palagay mo? Ako ang anak ni Heron, ang taong pinatay mo, dahil hindi siya nakiayon sa kagustuhan mo. Tugon ni Franco. Nanlaki ang mga mata ng komandante nang marinig ang sinabi ng binata. Paanong nangyari to? Inubos ko na kayong lahat. Paano kang nakaligtas? Mukhang nagkakamali ka. Sa dinami-dami ng mga tribong pinagpapapatay nyo, hindi mo na matanda ng mga lumad sa kailugan? Sila nga ang tinutukoy ko. Ang angkang pinagmulan ni Heron. Ang angkang pinagmulan mo. Halatang wala kang alam sa mga nangyayari. Tignan mo nga naman. Meron palang isang nakaligtas. Pero hindi ka na rin magtatagal dahil mamamatay ka na dito. Wika ng komandante. Alam ni Franco ang sinasabi nito. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagpa siya ang binatang humingi ng saklolo. Oo, alam kong ginawa nyo. Marami sa aming katribo na matay at ito mismo ang dahilan kung bakit kami lumikas sa isang tagong lugar. Nagkakamali ka kung inaakala mo mag-isa lang akong sumugod. Tignan mo ang paligid. Hindi mo ba nakikita? Ubus na ang mga pinagmamalaki mong sundalo. Wika na Franco. Saka pa lamang nahimasmasa ng komandante nang makitang halos kinaina ng apoy ang kabuuan ng himpilan. Hindi ito maaaring mangyari. Pagbabayaran mo sa hari ng Espanya ang ginawa mo. Walang ibang dapat magbayad ng kasalanan dito kung hindi ikaw. Pagbabayaran mo ang kamatayan ng aking ama kasama ng iba kong katribo. Wika ni Franco. Nanlaki ang mga mata ng komandante nang makitang nagliyab ang kamay ni Franco. Lumabas ang napakalaking ibon na merong makulay na balahibo. Naglalakad ito papunta sa kanyang kinakatayuan. Napatras naman ang komandante. Nakaramdam ng takot dahil alam niya na wala siyang mapupuntahan. Baka pwede nating pag-usapan to. Anong gusto mo, Ginto? Marami akong nakaimbak sa lugar. Ituturo ko sa'yo. Kunin mo ang lahat. Pakawalan mo lang ako. Wika ng komandante. Ngunit hindi nakinig si Franco. Huwag kang mag-alala. Naipangako ko na yan sa mga kasama ko. Wika ni Franco. Sabay kumpas ng kamay. Kumilos ang malaking ibon. Lumipad papunta sa komandante. Nagpaikot-ikot ito hanggang sa dumapo sa likuran. Nilikop ng nagbabagang pakpak ang katawan ng komandante. Hindi na nito nagawang sumigaw dahil kaagad ding natupok ang kanyang katawan na parabang tuyong dahon. Nagsigawan ang mga kasama ni Cadelfin nang makitang nagtagumpay si Franco. Ginalugad ng mga ito ang paligid. Natagpuan ang mga gintong kinamkam ng dayuhan. Gaya ng sinabi ko sa iyo, eto ang kaba ng mga ginto bilang kabayaran sa pagtulong nyo. May nabanggit ba akong tungkol sa kabayaran? Parang wala naman ah. Pero salamat pa din dahil malaking tulong ang mga ito sa ating bayan.
Halika na. Tulungan mo kaming ibahagi sa lahat ng tao ang ginto na ito. Wika ni Ka Delphine. Matapos ang kaganapang iyon, masayang nagbalik si Franco sa kanilang nayon upang ibalita ang kaganapan. Laking tuwa naman ng mga katribo dahil sa wakas, nabigyan din ng katarungan ang pagkamatay ng ilan sa kanilang mga kasama. Nagtagumpay ka, Franco. Malaking bagay ang ginawa mong ito. Habang buhay tatanawin ng ating mga katribo ang kabayanihan mo. Wika ni Mang Agno. Tungkulin ng isang pinunong ipagtanggol ang kanyang nasasakupan. Malayo pa ang aking lalakbayin at hindi pa dito nagtatapos ang laban, Mang Magno. Kaya ihahabilin ko sa inyo ang pangalaga ng tribo. Kailangan kong bumalik sa Sitio Sandoval. May isang paslit. Nangangailangan siya ng aking gabay. Wika ni Franco. Walang nagawa ang matanda sa pasya nito. Bumalik siya sa Sitio Sandoval. Umanib sa pangkat ni Ka Delphine bilang pagtupad sa pangako nito. Nagagabayan ang batang si Untoy. Naging matagumpay ang bawat plano ng pangkat. Pabagsakin ang himpilan ng mga dayuhan sa lugar. Kinilala bilang opisyal na kasapi ng pangkat. Kinatakutan ang mga ito. Hindi lang ng mga dayuhan, kundi ng mga taong gumagawa ng masama sa lipunan. Ito ang naging simula ng buhay ni Franco bilang pirata. Ginagabayan nito ang batang si Untoy. Tinuruan ng lahat ng nalalamang paraan sa pakikipaglaban gamit ang kanyang kaalaman. Ngunit kalaunan, iniwan din ito ang paslit. Namatay si Franco sa isang laban, ngunit inihabilin nito kay Ka Delphine ang bertud ng San Telmo upang ipasa kay Untoy pagdating ng panahon. Tinupad ni Ka Delphine ang kahilingan. Napasakamay ng paslit ang kapangyarihan ng San Telmo nang humantong sa tamang gulang. Hindi man ganong katagal ang pagsasama ni Ka Delphine at Franco, nag-iwan naman ito ng malaking puwang sa pangkat. Dahil kahit papano, naging pangalawang pamilya ni Franco ang grupo. Bilang pag-alala sa kabayanihang ginawa ni Franco, itinayo ni Ka Delphine ang isang rebultong gawa sa adobe sa gawing kanluran ng Sitio Sandoval. Ito ay palatandaan na minsang ipinagtanggol ni Franco ang kanilang isla. Para naman sa pinagmulang angka ng binata, habang buhay na natili sa kanilang alaala ang katotohanan na nagkaroon sila ng pinuno na ginagabayan ng ibong bulalakaw. Yung kwento na to, mga kabayan, ito yung backstory ng kwento ng series natin, Baryo ng Malalakas na Antingero. Kung interesado kayong mapakinggan yung buhay ni Untoy, yung batang makulit dito sa kwento, pwede niyong pakinggan, 3 episodes yun. I-search nyo lang Baryo ng Malalakas na Antingero. Pero kung gusto nyo ng buod, mga kabayan, si Untoy kasi, sobrang idol niya si Ka Delphine mula pagkabata. Gustong gusto niyang sumama sa grupo nila sa paglalayag. Kaso nga lang ang problema, masyado pang bata si Untoy kaya hindi pinapayagan ni Ka Delphine. Matagal na wala si Ka Delphine sa baryo ng Sitio Sandoval, sinakop na yon ng mga masasamang loob. Hanggang sa umabot sa punto na nagbinata si Untoy, siya yung unang lumaban sa mga masasamang tao. Yun nga lang, kamuntikan mamatay si Untoy sa kwento. Pero doon bumalik si Ka Delphine, kasama yung buong pangkat. Napakaangas nun, mga kabayan, kasi si Eneus yung unang nagpakita gamit yung kapangyarihan ng kidlat. Si Franco naman, siya yung nagsanay kay Untoy, kaya halos madurog yung puso ng binatang Untoy nung malamang patay na ito. Sa kanya pinamana ang mutya ng San Telmo dahil yung mga magulang ni Untoy purong engkantong lagalab. Sa makatuwid, hindi purong tao si Untoy. Kaso nga lang yung twist din nun, si Ka Delphine ang pumatay sa mga magulang ni Untoy. Sobrang solid yan, mga kabayan, pwede niyong pakinggan. Sa kwento ni Untoy,
napakalakas ng kapangyarihang apoy niya. Naipasa ito hanggang sa mga anak niya, isang gabunan at isang lagalab. Kung interesado kayo, search nyo na lang mga kabayan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Huwag kalimutan ang ating 12/12 sale. Marami kayong pwedeng ipangregalo o kung gusto nyong gamitin ng personal, pwedeng din. Maraming salamat. Paalam.